Habang nakatulala si Ryan, ay bigla niya na lang narinig na tumatawa si Chloe. Ray, are you still there? Oo, nandito pa ako. Bakit ka tumatawa? Kasi, huling pang-aasar ko na to sa'yo. Don't worry, you can relax now. Hindi ako buntis ha. Pinaprank lang kita. Para lang mamiss mo ako. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Ryan, narito na ako ngayon sa Baguio City. Matapos ng bakasyon namin dito ni Tiara, ay parang na-observe ko sa sarili ko na masyado akong narelax sa lugar na to. Sinabi ko yun kina mami at daddy. Tapos sinabi ni daddy na kung gusto ko raw ay pwede naman ako rito mag-aral. Lalo at madalas din naman sila mami na narito. Tsaka narito din ang mga lolo at lola ko. Kaya may kamag-anak rin akong mapupuntahan kapag naboard ako dito sa bahay. Kaya ayun, pinag-isipan kong mabuti at naisip ko na para makasurvive ako sa aking college life ay kailangan kong hanapin ng lugar at school na mas komportable ako at hindi ko maisipang mag-quit. Kaya dito ko na ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. It's sad nga lang kasi malayo ka na sa akin. Pero naisip ko rin na it's for the better. Habang tumatagal ay nagiging obsessed na ako sa'yo. Alam mo yung may bagay ka na gustong gusto mo pero hindi pwedeng mapasayo ng lubusan. Pwedeng makasama, mahawakan at mahagkan pero hindi pwedeng angkinin. Doon ako nagkaroon ng depression at ayokong dumating ang time na masiraan na ako ng bait dahil sa sobra-sobra kong pagkahulog sa'yo. Kaya this is better for both of us. Pero kung sasabihin mo ngayon sa akin na willing ka nang maging boyfriend ko, ay babawiin ko lahat ng naging desisyon ko at ngayon mismo ako babalik ng Maynila. Wika pa ni Chloe na may lungkot sa boses. Bumuntong hininga si Ryan. Pakiramdam niya ay para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Matapos sabihin ni Chloe na isa lang prank iyong sinabi niyang buntis siya. Pero nahihirapan naman siya ngayon sa kailangan niyang sabihin sa dalaga. Chloe, I'm sorry ah. Kilala mo ako na honest at may isang salita. Kaya hindi ako magbibitaw ng salita na may kasinungalingan. Para lang mapagaan ang loob mo. Para sa akin, mas mabuti na ang tapat kahit makasakit kaysa magpasaya ng tao gamit ang kasinungalingan. Hindi ko mapagbibigyan ng hiling mo, Chloe. Pero tandaan mo, habang nabubuhay ako, hindi kita makakalimutan. At hindi mawawala ang respeto ko sa'yo sa kabila ng mga nangyari sa atin at mga bagay na ating pinagsaluhan. Mag-iingat ka dyan palagi, Chloe ah. Mamimiss kita. Sa pagkakataong iyan ay naririnig niyang umiiyak na ang dalaga. Tapos noong magsalita ay sinabing, "Ikaw rin Ryan ah, mag-iingat ka palagi dyan. Ikaw na lang mag-isa dyan dahil nasabi sa akin ni Tiara na lilipat na siya sa isang university. Mamimiss din kita. Huwag mong pababayaan ang sarili mo ah." Oo Chloe, tatandaan ko lahat ng habilin mo. Salamat ah. Sige Ryan, I have to go. Bye. Bye Chloe. Sagot ni Ryan at hinintay na maunang magpatay ng call ang dalaga bago siya nag-end call. Tila sumikip ang dibdib ni Ryan dahil sa paglipat ni Chloe ng Baguio City. Sabi niya na lang sa kanyang sarili, "Kaya mo yan Ryan. Nakayanan mo nga noong simula na wala ka talaga kahit isang kakilala. Ngayon pa ba na may mga kakilala ka ng mga dating kaklase?" Napansin na lang ni Ryan na tumulo ang luha niya. Kaya dali-dali niya iyong pinunasan. Tapos nag-off na ng makina ng sasakyan. Tsaka na lumabas ng kotse at nakayukong naglakad papunta sa entrance ng main campus. Nang bigla siyang may nabangga na isang dalaga. Bigla siyang natauhan at napatingin sa dalagang nabangga niya na nagsimulang tumalak sa salita ng Korean. Noong mapatingin siya sa mukha ng dalaga ay nagulat siya dahil kilala niya ito.
Ito yung dalagang bumangga sa kanya noong enrollment pa lang ng first semester. Si Sabrina. You again? Masungit na wika pa ng dalaga. Ay, Sabrina, naalala mo pala akong... Why not? You always bump me. Ala siya, hindi pa rin tinatanggap na siya ang bumangga sa akin last semester. Oo, inaamin ko na kasalanan ko to ngayon dahil nakayuko ako na naglalakad. Pero noong nakaraan, ay ikaw yun. It's your fault. I am standing not moving. Tapos ikaw yung nagbump sa akin. Wika niya dahil makikita sa mukha ng dalaga na hindi naiintindihan ang ibang Tagalog na sinabi niya. Sabi naman ng gwardya, Ma'am at sir, sa loob niyo na po ituloy ang ligawan niyo. Nakaarang kayo sa gate oh. Marami pang pumapasok. Oo, kuya, sorry. Tara na Sabrina. Blocking the road na daw tayo. Napalingon naman ang dalaga sa likuran nila at nakita ang maraming mga estudyante na hindi makadaan. Oh, I'm so sorry. Wika noon tapos pumasok na sa campus. Agad naman dumikit roon si Ryan. Saan ka pupunta? Magpapa-enroll? Yes. E di good timing, sabay na tayo. Why? What's your course ba? Business Administration. Eh, ikaw? Tourism. E di tama nga. Same department tayo, commerce. Tara na. Wika ni Ryan na nakangiti. Whatever. Sagot ng dalaga at nagtuloy na sila sa registrar's office at pumila. Sabrina, paano hindi kita nakita ng buong semester kung same department naman pala tayo? I did quit. Mahinang sagot ng dalaga. Huh? What do you mean you quit? I dropped my subjects. Ah? Bakit mo naman yun ginawa? I'm having a hard time understanding Tagalog language, and I'm not good in English. So I dropped all my subjects and enrolled to language training center. I study how to speak English and Tagalog, but still, I'm not good in Tagalog. But I can speak fair English, so I decided to enroll again here. But still, I will continue my language training. My instructor told me that I will learn Tagalog fast if there is someone I will always talk to using Tagalog language. And the problem is, I don't have any Filipino friend. Sabi naman ni Ryan, Except me, I can teach you speak Tagalog and you can practice what you learn in training center. Yeah, I think you're right. Pagsang-ayon naman ng dalaga. Nagpatuloy pa sila sa pagkukwentuhan hanggang sa inabot na sila ng 1:30 PM sa pila bago natapos ang kanilang pag-e-enroll. Sabi pa ng dalaga, I'm so hungry na. Oo, ako rin. Ano, gusto mong sumama muna sa akin? Doon lang sa unahan, may resto doon, di ba? Doon na tayo kumain, tapos idadaan na rin kita sa kondo mo pagkatapos nating kumain. Really? You want me to join you to have lunch? Oo naman. Di ba nga sabi ko, I can be your friend na magtuturo sa'yo ng Tagalog. Kaya tigilan mo na yung pag-i-English. Paano ka matututo ng Tagalog kung panay ang English mo? Okay. Pero kaunti lang muna ha. Oo, kahit tagpi-tagpi na Tagalog ay okay lang. What's the meaning of tagpi-tagpi? Ibig kong sabihin, small portion ng English ang ihalo mo sa pagsasalita mo kapag hindi mo alam kung paano sabihin ng Tagalog. Ah, okay. I got it now. Sagot ng dalaga tapos sabay na silang naglakad papalabas ng campus. Noong naroon na sila sa tapat ng sasakyan, ay lumampas ang dalaga at tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad kaya tinawag iyon ni Ryan. Uy, Sabrina, saan ka pupunta? Oh, I'm sorry. Nakalimutan ko na you have a car nga pala. Sagot ng dalaga at umikot na sa passenger seat. Nagtuloy na nga sina Ryan at Sabrina sa restaurant na madalas silang kainan dati ni Tiara. Naalala niya tuloy ang mga panahong si Tiara ang kasama niya na kumakain roon.
Ryan, are you really rich? Cause this place is somehow expensive. Tila nagtatakang tanong pa ng dalaga. Sabi naman ni Ryan, Hindi no, matipid lang ako sa aking allowance kaya paminsan-minsan kumakain ako rito. Pero hindi always. Kahit nagbabaon ako ng kanin at ulam kapag pumapasok ako ng school araw-araw. But why do you need to bring baon? Kasi after class ay nagla-library pa ako hanggang 4 p.m. Tapos may tutor naman ako ng 4 p.m. hanggang 5 p.m. Kaya kailangan talagang magbaon ng lunch araw-araw. Nice. So it's cheaper to bring baon than to eat outside? Oo naman. Sige na, kumain na tayo. Nagugutom na talaga ako eh. Wika pa ni Ryan at agad nang kumain dahil naroon na rin naman sa harapan nila ang in-order niyang mga pagkain. Noong makatapos ay sabi ng dalaga, "Don't worry, Ryan. Next time I will also treat you." Ano ka ba? Okay lang kahit hindi. Pero kung trip mo talaga ay wala namang problema sa akin. Ngumiti lang ang dalaga tapos tinapos na agad ang pagkain. Noong matapos makakain ay sabi ni Ryan, Tara, hatid na kita sa kondo mo. sabi naman ng dalaga, "Do you want to stay for a while?" Sigurado ka. Baka magalit ang parents mo I don't have parents there, remember? Oo nga pala. Nagre-rebelde ka sa pamilya mo kaya ka narito. Okay, sige, pwede akong sumama sa'yo. Pero baka mga 1 oras lang May pupuntahan pa kasi ako eh. Girlfriend? Tanong ng dalaga. Hindi. Family. What? You have wife and children already? Naku, hindi ganun family. I mean, nanay, tatay, and 2 kapatid. Okay. Why do you need to visit then? You don't live with them? Oo, sa ibang bahay sila nakatira. Nakatira kasi ako sa bahay ng girlfriend ng uncle ko. Walang nakatira sa bahay na yun kaya ako ang ginawang caretaker. Sa isang condo unit sa Makati City nakatirang may-ari. Okay. Now I understand. So, let's go? Tanong pa ng dalaga matapos kitang nakapagbayad na si Ryan.